kung may traktora ka na, Gamitin mo yung pwede mo na traktora mo. magamit. Ito na lang. Yes. Bibili. Kasi maraming may traktora na bigay ng gobyerno, sir. Ang kasama, rotavator. Pero wala ito. Wala Transplanter. ito dahil pagdating ng after ng rice, maraming nagtatanim din ng mais. So, yung traktora, kung hindi nila magamit sa palay, pwede yung gamitin, pwede sila magtanim produce. Yeah. Yan po, magandahan ito. Go tayo. Ganda. Ganda po ng lupa niya, Manager Edgar. Moisture nandyan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Magkita-kita po tayo ulit sa Agribusiness Connect. Year 3 na po tayo sa August 8, 2026 at Elements at Centuries. Mag-register na po kayo. By the way, may natutunan man ako ng Another C. Sabi po sa kanila, lahat ng machines nila, hindi sila, dapat ang ginagamit lang nila ay certified. So, I hope yung kailang kliyente naman, kagaya ni Juliana's, certified din kami sa kanila. So, Another C. No? Ako po, Puro C. Yes, puro C yung aking ngayon, letter of the day. Yes. No? Kanina po, Sir Buddy, tinanong niya ako, bakit ko pinili ang magiging mechanized than the Traditional. tawag ito, labor, no? Or tao-tao tayo. Yes. So kaya na po nabanggit na yung other side. Yeah. Ito po talaga yung kinaganda ng mechanization. For example, magpapatanim ako ng manual. Sasabihin ko isa't isa sa kanila or sa grupo, ng leadman nila na, ops, ang ating hulog ng seeds, dalawa-dalawa. Distancing, sir. Distancing natin, number of kernel na ihulog natin. Understood? Sabi lahat, yes sir, lahat po yan. Oo, walang mali dyan. Pero po sa actual, hindi yung mangyayari. Sigurado po ako doon. Pagtalikod ko, maaari yun na isa, maaari dalawa, tatlo, Or may miss. or wala. Yes. Or marami. So yun po yun. O baka hindi tinanim. Yes, baka hindi tinanim. Pangalawa po, yung distancing natin, wala na yun. No? Yeah. Pag sa manual. Dito po, sabi ni Sir Aris kanina, kung gusto mong spacing mo ay 18, Yeah. use 15 teats. Yes. So, isang click ko lang po, isang salpa ko lang, okay na yun. Oo. So, wala na akong ipag-alala. Kasi po, andito, Sir Buddy, lahat. Hindi ko sa tinatawaran yung manual labor. Bawat pagkakamali or bawat pagkukulang ng manual labor, equivalent niya sa cost. Yes. Cost na naman tayo. So at the end of the day, kung sinabi natin na, dapat 15 kilos lang per hectare or 19 or 20, whatsoever, hindi po yun mangyayari. So kung lumagpas ka doon or kumulang ka doon, lugi ka na. Yes. Dito po sa machine, walang dito. Hindi ito magsisinungaling. Hindi mo madadaya. Hindi madadaya to. Diba ho? Kasi computed ko yun no? So isa po yun sa bakit. At saka kailangan talaga natin mag-migrate. Kasi yun na po talaga. Yun na po talaga. Nabanggit din kanina na ni Sir Aris na nagsiserve din sila sa mga LGUs. Okay. So ako po nananawagan din sa may mga association, farmers association, cooperatives, especially yung corn clustering. Lagi ko po yun dito sa Batangas. Hello, taga Batangas. Yes. Lagi ko po ini-emphasize yan. Mag-corn clustering tayo. Ang ibig sabihin po, another C, clustering, Clustering. or collaboration. Yeah. Mag-collaborate tayo, lahat tayo ng mga magsasaka. Ops, itong kailangan natin. My dear, we love you LGU. Ito pong kailangan namin sa amin. Kumbaga yung voice natin, ipabot din natin sa kanila. Because sometimes, baka yung ating boses din, ang ating pangangailangan sa ating pagtatanim, baka din hindi nila nadidinig. Okay. So siguro ito yung Hindi sila aware. hindi sila aware. Okay. Or ang isa po talaga doon ng awareness na yon
hindi sa letter C, letter A, no? Sometimes po ang awareness, hindi na nakikita per se ang action. Ito po, that's why si Greenland, pinapakita natin. Yeah. Ito yung advantage natin. Ito yung ating makikinabang tayo rito. So, we have to migrate. So, yan pong beauty ng ng mechanization. Precise. Yun nga, nabanggit kanina, hindi mapapagod to eh. Ang downtime nyo to kung may trouble siya or wala siyang fuel. Yes, sir. Ang tao, 8 to 5. Uwi na yan. Sometimes overtime, mahirap. Pagod eh. Ito, 24 hours. Kaya nito. Gumaga. Anong pinakagandahan doon? Pinakamaganda doon? For example, ngayon, common na sa atin yung may cellphone na halos lahat ng Pilipino eh. Okay. Ganon din pong farmer. Natutuwa po ako. Ang farmer ngayon, hindi lang nagtitiktok yan. So sana matuto din sila na mag-forecast ng panahon. Halimbawa po, ito ngayon, naka-ready na tayo. Eh bukas pala may forecast ng ulan. Okay. Yes. So, pag human ang gagamitin natin, manual labor tayo, maghahagilap tayo, buong barangay, magtatanim bukas. Sometimes maraming tao na mag-okay, sometimes maraming dahilan. Yes. No? Talagang karamihan ngayon, wala ka na makukuha. Eh bukas ulan na. With this mechanization, pwede ka na magtanim ngayon. Anticipation nung may rain. Hindi ko sinabi na talagang totoo yun, forecast niya po eh. So what if umulan nga? Yes. Oo. Late ka na. Sayang. Sayang. Sino naman yun? Ano? Ando ka na sa critical. Critical ka na. Kasi mag-antay ka na naman ng ilang araw. Hindi mo na natsyempohan. Hindi mo na yung natsimpuhan. Ulan. Yes. So ako po, hindi po natutunan ko sa mga sa ating mga big brothers na tinuro din nila na-impart din ako sa kanila na forecasting is talagang key din po yun ng agriculture. Halimbawa, ikaw, meron kayong ka ngayon, mag-i-spray ikaw, may ulan. So pwede mo siya i-delay. Yeah. So kung manual yan, uwi na yon. Yes. Pero kung mechanization, naka-standby lang siya dyan. Yeah. No? So ulitin ko po, collaboration talaga yan eh. Kung hindi nyo kaya mag-isa. Pero kung kaya nyo mag-isa, go ahead. Why not? Why not? So, kagaya po nito ngayon, Sir Buddy, no? Without mechanization, with this tindi ng araw, walang mangyayari dito. Hindi mo matatamnan to. So, antayin mo ito yung patak ng ulan, tatanim tayo. But with this mechanization, nakapag-irrigate tayo, so tuloy-tuloy ang planting natin. Sir, may question lang po ako. I heard dun sa mga previous na usapan natin na na-mention nyo na okay, nagaling ito ng Thailand, maraming pagkakaparehas natin sa Thailand, kaya applicable yung makina. Yes. Yet, meron pa rin mga kailangang adjustments. Yes. Sir, marami kang pinaano kay all certified Totoo yan. Totoo. na kailangan i-adjust based on your requirement. Ano ba yung mga yun, sir? At paano nyo na-solve yung mga adjustments na kailangan ni Sir Edgar? Yes, sir. Sir Edgar, ano yung mga yon? At kayo naman, sir, paano Yes nyo po, sasagutin sinolve natin, sir. yung Yes, sir. requirement ni Sir Edgar? Yes. Okay, so ako po na. So, yes, tama po yun, Sir Buddy. Almost similar tayo sa Thailand, but in actual practices, mayroon pong pagkakaiba din ng konti. Ang gusto ko po talaga, nag-request ako sa kanila na mayroon tayong konting revision, konting-konti lang, but Okay. doon sa ibang implements, medyo hindi lang isa ang Okay. pinarevise natin. Okay. Based po yun sa aming Experience. Yes. Na po, kasi kung minsan, kung ipadala lang nila sa akin, tatahimik lang ako, na hindi ko pala yung practices ko rito, hindi ko masabi sa kanila, yun po Ma-adapt sa yung machine. cost ng loss ko na naman. Oo, loss na naman. So gusto ko po sana na yung kung anong pinapractice ko rito, yun po yung ibibigay nila sa akin. Okay. Dito po, minor ito, yung sa planter. Doon sa ibang implements, Yes, medyo mas talaga marami. marami-rami doon. Okay. So, kung paano nila in-address, pakikwento lang po, sir. Actually, Sir Buddy, last week, sir, no? Nandito rin kami sa farm. Okay. Kasama po namin ang supplier from Thailand Okay. ng mga machine na ito. Okay. So before po itong ating demonstration na ito, to share kung anong mechanization na ang meron, in-address na ni Sir Edgar. Richard, itong cultivator mo, itong planter mo, ganito. So, yung supplier po mismo natin, yung may-ari, yung nagdi-design, pumunta po siya ng Pilipinas. He take note, sir, sa kung ano ang kailangan ng Philippine farmer para sa ganitong application. So, from there, sir,
kami na nagpe-present sa kanila dito sa Pilipinas, we advise to i-adapt nila dito. Okay. So, yun sir, may mga adjustment, yun yung gagawin nila sir. So, ganun sir okay. kami ka-hands-on in terms of customer concern. Okay. Kasi mahirap naman pong pinarating nga namin yan from Thailand, may similarities pero may differences din. So, yung Okay. sa differences, yun ang kailangan nilang i-adapt. And doon po kami very supportive. Okay. Kasi pag yan po ay hindi man ma-perfect, efficiency niya is 90-95%. I-adapt po lahat yan sa ibang farm. And then, yung na-share nga po kanina ni Manager Edgar, I think ang sin nito is calculated. Pagka naka-farm machinery ka o naka-modernization. Calculated risk, calculated profit. Kasi sabi nga niya, kung babagyo, kung may machine ka, pataниmin mo na ngayon. Before ulan, nakatanim ka na. Unlike kung human, baka nalagpasan ka na ng ulan. And then with that, with the farm mechanization, calculated mo yung seeds mo na natanim, Itatanim mo. na itatanim mo, calculated mo yung population, calculated Yung profit magiging ang harvest. mangyayari. Yes, sir. So, advantage ng mechanization, mapakalaki po. Yun ang kailangan nating i-adapt. And kami po, as supplier, hindi lang yung manufacturer ang pinakikinggan. Mostly, Yes, The sir. user. yes. Yung customer namin, sir, Customer. feedback Yes, from the yes, customer, yung pinaparating namin sa factory. Oo. So they can do the possible Adjustments. adjustment na kailangan. Yes. Isang example niyan, sir, itong machine na to, yung sinabi kong i-disable yung dalawa, Aha. wala yan sa original Before design. po is 4. Consistent Talagang 4. 4 yun. Okay, okay, okay. Sayang, Oo, hilapil na eh. yung So, isa yun sa feedback concern natin, mo, Sir Edgar. Yeah, po. Yung sa feedback natin sa kanila, di adapted to that. Ang sabi nga nila, only in the Philippines na this request. Even sir ang aming fertilizer bin, we have several planter machines ng corn na nasa Pilipinas. Some are made in China. Marami pong pinanggagalingan. Okay. So, kami lang po ang corn planter, ang fertilizer bin niya, yung lagayan po ng fertilizer is fully stainless. Stainless. Okay. And our planter is made of steel and cast iron. So, doon pa lang po ang pagkakaiba na yung corrosive ng abono, hindi na pwede kasi stainless siya. Yes, yes. Kung plastic naman, hindi durable. Yeah. Nagiging brittle ka. Yes, nalutong. Lalo na ang environment ng planter, ganito po, mainit. So, kami lang po ang planter na composition is stainless steel and iron steel. Ayan po. So, bukod doon, Sir, doon sa pwede mong disable yung dalawang, ano tawag mo doon sa nagtatanim? Yung Row. seeding niya. Yung row niya, no? yes, sir, yes, sir. Seeder niya. Ah. Bukod doon, Sir Edgar, ano pa yung mga request mo na i-adjust? Sa ibang implement. Sa ibang implements. Ah. Yun. Dito lang sa implement na to. Yun na yun. Yun na po yun. Yun At saka na. yung for spacing. Spacing, yeah. I Yeah. mentioned kanina, Yes. Sir, na you Yeah, can just choose, no? here. Yes. Yun na. So, Pero, sir, part may na isa yun. pa. Yeah. Yes. Isang naging difference sir ng corn farmer ng Pilipinas sa Thailand is the size of the seed. Yan. Oh, Kasi po may seed plate. okay. Mostly, ang size po ng Thailand corn is 10 mm. Okay. Ang atin minsan, mas malaki sa 10. May 11, 11.5 mm. So, hindi siya sasakay dun sa seed plate. So, magmi-miss yung drop niya. Magmi-miss yung tanim. So, isa po yung sa kinonsider namin na sinabi ni Manager Edgar ay hindi kakasya tong variety ko ng mais na to kasi malaki. So, isa po yun na nagbigay kaalaman sa Thailand, sa manufacturer, na different country, they consider the size of the seeds. yung grain, opo, Yung grain, ng yeah. corn. So, sa amin din side, panibagong kaalaman po yun. So, sharing is caring ang nangyayari po talaga. Yan. Ang daming C, ano? So, yun, may tatlong C naman ako natuklasan. So, yun po, Sir Buddy. Sir Edgar, okay, i-follow up ko lang, na-mention yung pwede kang mag-adjust ng mga distances, no, Yes, yes. nung tanim. Yeah. Sir, sa'yo, ano yung best distance sa'yo and why? Oh. Magandang tanong, sir. Maganda. Yes, Magandang sir. tanong, mahirap sagutin. So, before ko makalimutan po, all certified, Yes, sir. another C, hindi ko sa kinukomprehend kayo. No? Okay, sir. Ah. So, and then another C is, sa kanila ko po na-experience na yung communication niya po, mismong supplier, no? Sinanyurat. Yes. Usually, sir, kahapon tumawag pa yon through platform, kinakamusta ko na nangyayari. So,
nakakaiba siya na ako user, farmer, ground zero ako na nakakapag-feedback ako dun sa mismong designer o kung, di ba ho? Yes, sir. Yes, sir. Napakadali po eh. So, minsan po, hindi ko na dinadaan sa kanila, itong problema ko. So, kagad-agad na take the note siya para sa susunod, ma-correct na po niya yon. Okay, pupunta po tayo sa distancing tinatanong po Okay, ako. yes, sir. Okay. Trade secret ba? no, hindi, trade secret ito. Ako po, Sir Buddy, nagkwento ko kanina na ilang dekada na po ako nagtatanim ng mais. No? Simula ako sa yellow corn, white corn, lahat po ito'y grains, butil. No? Yes. Ngayon po, nag-concentrate more ako at saka nag-share din ako ng information doon lalo. Okay, pareho naman po halos eh. Pero lalo doon sa mga nagsa-silage. Ako po, hindi ko masabi talaga actual distancing ko. No? Depende nga po yun eh. Kasi nga po, ito San Jose, Tulipa, ilang kilometers away lang yan, magbabago po yan eh. Mag-iba. Magbabago nga yung elevation natin. Ako po, pag ganitong elevation garito, andun ako sa 18 po. Kasi po, naniniwala po ako yun po yung aking practice. Yung natuklasan For mo. silage yan, sir. Silage po ito. Yeah, silage Yung production. natuklasan mo na best Sa for silage your ko po. requirement. For my requirements. yes. Doon ko po siya nakita na easily po, may bigay ko sa kanya yung kanyang fertilization requirements. Nabigay ko sa kanya yung kailangan niyang sunlight, photosynthesis. Ang results po na lahat mo yun, harvest. So satisfied po ako sa distancing ko, which is 18. Satisfied po ako doon sa nagiging yield. Ngayon po, buti na lang hindi ko tinanong kung kanino nyo kinukuha ang seeds. Kahit sino naman, marami silang seed company. Okay. Pero kahit sino sila, yun po aking spacing. Okay. Nakikita ko, sir, na mga na sagot mo dyan. Mag-iiba yung distance Yes. based doon sa elevation. Ako Area po, kinukonsider ko. consideration. Personally Area po, sir, consideration. personal ko yun. To, ano ang purpose? Kung silage ka ba o grain? Grain, Yes, yes. Third, anong seed na ginamit mo? Of course. Kanino nang galing? Kanino nang galing? Yes. Yung Or seed. siguro characteristic nung Another seed. C. Characteristic ng seed. Kasi yeah. iba't iba po ang mais. May mais na masyadong leafy. So kailangan Medyo malayo. in between Para seed, hindi lalayuan magagawa mo. ng, Meron naman tayong mais photosynthesis. na payat ang puno, hindi so, masyadong madahon, pero So, malaking pwedeng magpuso. Maraming puso ng mais. bunga. Oh. So I think nasa character ng variety ng mais din. Ganda, no? Character. Wow, grabe. Sobrang scientific ang Yes. discussion. Sir Buddy, kung ano yun, kung manual, kung human yun, wala silang, Yeah, wala. hindi mo masabi yun. Oh, Wala nang consideration. diba ho? So, with this Hindi consistent. mechanization, maset mo lang yun eh. Oh, sasabihin Susunod ng mo farmer, "Ba't ano naman pinapagawa sa akin, pinababago na naman this." Kasi Tatanong ko sanay lang na to. siya doon sa... Opo, diba ho? So, Sir Buddy, another C is, dapat i-consider talaga natin yung ganun. Yung So, characteristic. yung mga maliliit na bagay na yon, malaki ho yun. Malaking impact nun. So, yung pong binabanggit nyo kanina, yung input cost natin, dapat precise tayo ng konti. Yes. Marunong tayo konti mag-compute, marunong tayo mag-tansya, mag-calculate, another C. Yun po yung Factor, sir. hindi kasi For hindi best ako yield. scientist, no. Yun po yung sentido común Okay, ng okay. pagmagsasaka, Yeah, no? okay. Biological. Common sense. Yes, common C. sense. Common sense. Common sense C pa po rin. yun na minsan na hakbangan, di pinapansin. But kung tutukan mo po ng detalye, malaki talaga ang nun. So hindi natin alam, nagtanim tayo ng ganitong distance. Yung seeds pala ang karakter pala ng seeds ay hindi para doon. Lugi na ako. Maganda sana kung gumanda. What if hindi? Kung yun niya po yung laglag ng seeds, hindi ko pala nabigyan ng pansin. Na ba't ang laki ng hinulog. So minsan yun po yung po minsan ang na-neglect, na hakbangan, no? Na Sir Buddy, ako po sa sobrang pati ultimo isang kernel, ako-compute kayo kung magkaano. Kasi para sa akin po isang butil mahalaga po yan. Yes, hindi po yan libre. Hindi po yan libre. Hindi libre. Lalo ngayon, tumaas lahat. Mahal din ang Yes. seeds, ha? So ako po, sinisigurado ko po na hindi man 100% mag-germinate siya. No? Or kung hindi man, maiwasan ko yung mortality. Maiwasan ko po yun with this
Oo. mechanization. Sir, curious lang ako. Bayer ba ang seeds mo? Sometimes. Sometimes. Okay. Kasi pag Bayer, pwede kong i-mention. Pwede lang po. Well, ito pa po, isa pala. Bago Okay. kung makalimutan ng lahat, no? Isa po siya sa, I should say, another C, critical, sa Critical. pagtatanim. Napansin niyo po kanina, Sir Aris, di ba sinabi mo siya yung mag-open ng land, siya maglalaglag ng Buto. seeds. Buto. Kung meron kang fertilizer, another laglag, siya magtatabon, siya magpipress. Yes, Compress. Ang compression po, very, very important yan sa pagtatanim ng mais. Yes. Kung mag-manual tayo, minsan, pag inapakan niya ng Madiin. sobrang Too diin, much, ah. mahihirapan lumabas yung Embrace. Germination. Yeah, germination. No? Kahit na sinabi ng seed company na mataas yung germination rate, with your practice, hindi po yan. Mahirapan lumabas. With mechanization, pag sinabi mo 2 inches lang, 2 inches. 2 inches yan. Precise. Precise po yan. Kahit mainit na 2 inches pa rin po yun. So yun po yung beauty. Balikan natin yung seeds. Sana po mayroon dito nakatayo din na seed company para mabanggit natin. Sa susunod, Sir Bali. Kukontakin na natin. Baka naman, gusto sumali. Kasi, well, yun niya po, yun, sa atin po, yung discussion natin, medyo light lang tayo. Pero, isa po sa very, very important ng part ng input, maliban sa land preparation, is your seed. Seed, yes. mismo. Yun po, bakit? Siya yung pinakamahal. Yeah. Siya yung pinakamahal. No, Tsaka siya saka mag-yield. Pag Yes. napalaki mo siya, Yes. mag-yield. Oo. Yes. sa Doon kanya magagaling siya yung kanyang puso kita. eh. So ginalingan ko man yung aking land preparation kung Yung inputs. Kung mababang klase yung seeds mo, wala. yes. Wala. So sa Kahit next po, anong klaseng ang gagandang makina, Yes, yes. wala pa rin. Opo. wala pa rin. May dagdag ko, Sir Buddy, yung binanggit niya, yung pressure ng compression. Yes, sir. Kung mapansin mo yung gulong na guma, sir, medyo flat siya. Aha. Kasi calculated din yung pressure niyan, sir. Oo. Kung dagdagan mo ng hangin yan, mas madiin, mahirapan yung seeds mag-germinate. Oh, I see. So, No, ganun, sir. nung nagpapabanwal pa ako before, matagal na. Minsan pag binisita ko yung cornfield, merong line ng magandang germination. Meron naman line na medyo mahina. Mahirap. Hindi ino-observe pantay-pantay ko, si ball. Sabi ko nga compression pa ito, compaction pala. I mean. Compact. So, tingin ko pag lalaki nagtanim, talagang mabigat-bigat. Oo, pag babae, medyo magaan. Tapos may napansin ako pag nakapaalang, mukhang, siguro sabi ko, ito, wala na po. Wala nang ganun Hindi ko na issues. yun, wala na akong seed dyan, wala na akong Pantay-pantay concern. yan. Pantay-pantay yan. No, hindi ko na concern yung compaction. Actually, sir, yung planter natin, may adjustment pa rin yan. Ng Okay. tension, yung bigat ng pag-compress ng compactor ng gulong. It's May because consideration pa rin sa soil. So, kung masyadong loose o matigas, kung matigas siguro medyo mataas yung tension. Ganun po. So, ganun pa rin, sir, nakakalculate. Nakakalculate pagka mechanization. Sir Edgar, lahat ng na-discuss natin ito, yung mga technical na to, nasa notebook mo na lahat yan. At saka nagawa na po natin. Nagawa na lahat. So next cropping, applied yung learning. Actually, Sir Buddy, yung pinag-uusapan natin ngayon sa Julianas, na-i-applied na natin to. Okay. So, ito po, sinishare natin with actual sa field para din naman sa ating, no? Sa ating Farmers. Yes. Farmers. Opo. So, dahil nga lang po, yan sabi ko kanina, balik natin ang seeds. May seeds talaga na kahit pare-pareho yung preparation natin, di ba? Hindi yan magkapare-pareho sila. Character ng seeds. Pangalawa, of course, climate. Climate. So ito po, in-apply na natin yan, itong field na ito, pero wala tayong magawa. Hindi nag-succeed, Hindi no? nag-succeed gawa ng Climate. yes. Climate. But of course, yung ating A to Z, andun. Yeah. So ang gawin natin yan, i-copy Much paste. more kung hindi mo pa ginamitan ng Yeah. intervention. Oh, Yan na. Talaga po ano yun. Crisis na talaga. Crisis. Marami na ho tayong na-discuss, napaka-importante at talaga naman eye-opener, no, para sa mga farmers natin na kung talagang susundin lang nila yung mga na-discuss natin at talagang makikita rin nila yung success kagaya ng nagagawa ng Julianas at ng Greenland. Sir, final word po. Unahin natin ang mga all certified. Ayan. Sir, kami ay to support farmer lang. So, kung ano ang pangailangan ng farmer natin, yun po ang gusto naming pakinggan lagi. And yun nga po, sa All Certified Equipment Trading Corporation, pinipilit namin lagi na certified
ang makinaryang mapunta sa inyo. Kasi hindi nyo magiging katulong sa buhay yung makinaryang yan kung sakit ng ulo ang naibenta namin. Okay. Machinery nga siya pero laging sira, hindi efficient, hindi rin mag-yield na maganda. So kami sir is, nandito kami, may mechanization na kami na mga machine, planter or sprayer, pero nandun pa rin po kami sa stage na to innovate, to mechanize. Ayan sir. So kami, pwede po nilang tawagan with all their mechanization needs, even hindi sa corn or ibang Iba pang crops. Yes, ibang crops. Para sa So, ibang implements for other crops. yes, yun po. Yun lang ang may share ko sir. Kay Sir Ari sir. Sir Aris, Well, una sir, salamat sa Juliana, kay Sir Edgar. Na binigyan din kami ng pagkakataon na ma-share din namin kung anong meron. And then sa agribusiness. Itong ginawa natin, hopefully makatulong tayo sa Filipino farmer. So, ang all certified, always nasa support kami ng Filipino farmer. Ang all certified, laging nag-i-innovate kung anong mga kailangan pang i-improve. And then ang ano lang namin sa Pilipinas, ang aming lineup of product lines from planting to post-harvest. After harvesting, may post-harvest pa tayo. Kompleto po tayo. Yes. Okay. Thank you, sir. Sir Edgar. Para sa akin naman po, sa mga kapwa kong magsasaka, usap tayo, communicate tayo. Yes. No? Nandito lang kami, tutulong kami sa abot makakaya namin. Basta po sa ikakaunlad ng ating farming industry, livestock, no? Kasi pag walang farms, walang corn, wala din ang livestock. No? So ito po yung ating Kakadikit talaga lahat. Oo, kadikit po ito eh. And then pag wala farmer, wala pong lahat yan. Yes. No, so usap tayo, collab tayo, ipon tayo, no, sa ikabubuti ng ating pagsasaka. So yun na po. So nakatapos na tayo sa land prep, nakatapos na tayo sa planting. Up next sir, anong ipapakita natin? Tingin ko po spraying tayo. Spraying. And then fertilizer. Okay, so abangan po natin yung ating next episode about spraying and Fertilizer application. fertilization. Fertilization. Thank you. Thank you. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.